patungkol po sa nangyayari sa ating Pilipinas na hindi natin nakikita sa mga bias media. Ang pamagat po nito ay kakapasok lang, paktay na walang nagawa ang Kongreso sa biglang utos ng President Marcos, Gibo Teodoro BP Sara. Patungkol po dyan ang ating panonoorin na galing sa ating Pinas News Insider. Kung trip nyo yung may kasamang reaction, panoorin na natin ito ng sabay. Huwag kalimutan mag-like habang nag-i-intro. Pindot na! Hey! Pinas News Insider, maraming salamat po sa balitang tapat na totoo. Okay, play na po natin. Ito ang balita ngayon. Yeah. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ACT Teacher Party List Representative Franz Castro tila nasupalpal ni Defense Secretary Gibo Teodoro dahil sa pag-question nito sa budget ng Personal Security Group ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating matatandaan ang nangyaring pagdinig ng Kongreso sa budget hearing ng Department of National Defense kung saan tila kwinisyon ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro kung nasaan ang funding requirements ng Vice President Security and Protection Group dahil ayon kay Franz Castro, 433 parang isang batalyon na di umano ang personal security ng Office of the Vice President. Dahil dito, dinepensahan naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagkakaroon ng Vice President Sara Duterte ng Security and Protection Group. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, tatayuan ko ito dahil ang BP noon ay dinagdagan niya noon sa PSG budget at hindi consistent ang kanilang suporta. Dagdag pa ni Defense Secretary Gibo Teodoro, noon pang nakaraang mga panahon, ang security personnel ng VP ay kinukuha lang sa iba't ibang unit at hindi pa nakikita sa budget at hindi nare-report. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila tumaas ang kilay at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, takbo kayong VP President para manasan mong maging isang batalyon bodyguard mo. Inggit ka lang. Franz Castro, baka gusto mo rin merong kang bodyguard. Ka nang mainggit. Vice President yan eh. Si Raulo. Natural, maraming bodyguard yan. Vice President yan eh. Sino ka ba? Sino ba itong mga to? Gusto nyo magkaroon din na maraming ano? Pero hindi ko naman sinasabing sobrang dami. Pero kailangan talaga madami. Alam mong isa, dalawa, tatlo lang. Tanay da naman apo. Kaluoy ba o kininana? Itong mga to Madam Castro, hindi naman po sa kung ano pa man, wala naman na ho akong galit. Kung sino man yung mga kumukontra sa ating vice, good luck na lang po sa inyo. Nako, kayo talaga tuloy. Tahan talaga ang VP kaysa merong pag-iisip sa kaunlaran at tahimik na pamamayan. Ngayon, teka lang po ating Pinas News Insider. Ngayon, nagkaroon po ng bombing. Nagkaroon na naman sa Marawi ng ganyan. Ewan ko lang correct me if I'm wrong. Siguro naman mali ako sa pagkakataong ito at sana mali ako. Meron na ba tayong narinig ngayon sa mga iba't ibang mga namumuno ngayon kung anong comment nila sa nangyaring bombing? Ano sasabihin hindi naman namin yan eh. Hindi naman namin linya yan eh. Yung BP Sara nagsalita na, kayo nagsalita na? Ha? Hindi naman namin sinasabing porket hindi kayo nagsalita, masasama na kayo. Ang sa akin lang, unahin nyo po yung mga pangit na nangyayari dito sa ating bansa. Hindi yung panay bato ng bato nyo sa Vice President. Naman, wala na nga kayong nagagawa dyan eh. Mag-report kayo kung ano nagawa nyong mabubuti, matutuwa pa kami. O kung may hindi nagawang masama, kung may mga nagawang masama si Vice, sige sabihin nyo. Pero pagkatapos nun, sabayan nyo kung anong mga nagawa nyo sa gobyerno. Ganon.
Kunwari, si Vice, ganito, confidential, etc. Pero kami, may nagawa kami. Ito yung mga nagawa namin, magaganda, oh. Wala eh, pero naririnig namin, puro kayo banat ng banat eh. Nagkaroon na ng bombing, nagkaroon na ng lindol-lindol. O ano nang nangyari? BP Sara pa rin. Tayo na naman, mamen. Tatandaan nyo nyo dyan, mamen, no hate to ha. Wala akong hate sa inyo. Bugso ng damdamin yung sinasabi ko rito. Birang isang vlogger na nakakakita lagi ng mga ganitong news. Sakit naman nito sa bangso, kininana. Vice pa rin hanggang ngayon. Tuloy mo na natin to. Same like you. Walang peace, puso at isip. Talagang nayayabangan ako kay Castro sa mga ginagawa niya sa pag-oppose ng budget sa bansa. Talagang trabaho niya sa Pinas ang mamumuno na mahilig magpuna sa tao para ibagsak lang. Parang walang pinag-aralan eh. Ayaw niya ng pagbabago sa bansa natin. Sana tuloy-tuloy na talagang ROTC sa bansa para yun ang mga kabataan natin dito. Natuto na rin ng self-defense po. Iba talaga kung alam nung nasa posisyon ang ginagawa niya. Kahit anong gawing panlilin lang ng mga makakaliwa, di talaga makakalusot. Sana lahat ng department heads kagaya mo, Gibo. Franz Castro, kahit anong gawin mo kay VP Sara Duterte, hindi yan tatala dahil ang kaharap mo ay si Attorney Gibo Teodoro ng SND, veterano sa kanyang trabaho. Kaya ako pa sa iyo, Franz Castro, maglaylo ka na lang sapagkat hindi ka makakalusot sa mga paninira mo kay VP Sara Duterte. Kailangan ni VP Sara ng maraming security kasi VP pumupunta sa field at hindi lang nakaupo sa opisina. Nako Castro, dami. Tsaka mga kapatid, ang tinatarget nila, mga terrorist. Alam mo, magbabantay ka ng 3, 4 hanggang 5 pulis lang. Piswitan ko kayo nito eh. Reklamo kayo ng reklamo eh. Dito sa Davao City, ang ganda-ganda. Lahat ng mga lugar ng mga pinaggigimikan, mga gimmick, mga inuman. Meron pong mga mobile na umiikot at may mga nakabantay, yung mga pulis. Ibig kong sabihin mga kapatid, masisipag dito at minomonitor po ng mga namumunong Duterte. Terrorist po ang kakalabanin ng Duterte. Hindi po kailangan ng bodyguard na 3, 4, 5 lang. Kayo naman oh. Kaya nga ako lumipat ng showbiz eh. Lumipat ako ng showbiz kasi nga masakit sa ulo itong mga to. Pagbalik ko naman dito, ganito naman mga utak naman. Mga kapatid, kung umabot kayo hanggang dito, mag-comment po kayo sa comment section. At ano ang masasabi nyo sa mga pinagbabato nila kay BP Sara? Ha? Wala na kayong ginawa. Puro bato, araw-araw, bato. Sumama kayo kay Sir Bato. No? Gigising ng umaga, maghahanap ng news, paninira para kay BP Sara. Yung iba magbablog, sisiraan si BP Sara. Kung hindi si BP Sara, si PBBM sisiraan din. Buong buhay ng pagbablog mo, puro paninira na lang. Bullshit naman, mamin. Tatanda kayong ganyan. Yung BP Sara at Duterte at PBBM at yung bagong administrasyon ngayon, may nagagawa. Kayo wala. Kung meron man, ipakita nyo para makita namin, ibabalita namin dito. Ganun lang po. Hindi tayo galit. Mukha lang tayong galit. Kasi yung expression, yung pagmamahal, no? Dun sa isang sinusuportahan mo, na kapag sinisiraan yung, alam mo yung expression mo na parang, ano ba to? Ang tinutino ng presidente tsaka vice president kung ano mga pinagsasabi nyo. Ba't kayo ba may naitulong kayo sa gobyerno? Hindi na to address kay Castro ha. Ang sinasabi ko rito, yung pangkalahatan na umaatake po sa government. No? Mimong binubusisi, masyado na. Subukan mo ding umupo bilang pangalawang pangulo. Ayan, subukan mo Castro pangalawang pamuno. Magpangalawang pangulo ka, tapos ang security mo, mismong security guard lang, magtipid ka sa budget mo. Total gusto mo makatipid sa budget, di ba?
O, 2 guard lang magkabilaan tapos maglakad kayo sa Marawi. May bombing doon, di ba? Kayo talaga. Tuloy tayo mga kapatid. Malaman mo kung gaano kahalaga ang ginagastos ng VP. Pero ang tanong, Yes! mananalo ba kayo kung kayo ay tatakbo bilang VP ng Pilipinas? Ay, Angko okay, ninana. Tinawag po na Saglit lang, sir.